And then dito sa egress bandwidth and then ingress bandwidth, dito na tayo maglalagay ng limit. Alright, so welcome na naman sa ating panibagong video. Kumusta sa mga ka-IT natin dyan? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakakapag-vlog kasi busy tayo araw-araw, no? Ayan, so may nag-PM pala sa atin at nagtanong kasi balak niya daw na mag-provide ng internet, no? Mag-business ng internet sa kanilang area. Pero hindi niya alam kung paano daw i-limit yung bandwidth ng client kasi nga wala pang Microtech, walang PPPoE server para sa pag-limit ng bandwidth. So ang tanong kung ano ba daw yung router na pwedeng gamitin na meron siyang bandwidth limit, no, sa kanyang one port o yung sa kanyang ISP mismo. So ito yung router na pwede natin gamitin. So actually meron naman dyang iba pero ito yung medyo mura, no, na pwede tayo mag-limit ng specific na bandwidth na gusto natin. Pwede tayo maglagay ng 5, 10, 15, 20, 35 o ilang Mbps yung gusto natin. So ito yung TP-Link. Ayan siya. Ang specific model nito, ito yung kanyang cartoon. So specific model nito ay medyo nabublur tayo. Ayan, so TLWR840N. So yan yung kanyang specific model. Ayan, so ang gagawin natin mga ka-IT ay i-configure natin to at alamin natin kung paano siya lagyan ng bandwidth limit sa kanyang WAN. Okay, so halimbawa pag tayo ay nagparenta dyan ng internet, so pwede natin i-limit yung mga clients natin kung nasa magkano lang yung kanilang i-avail na bandwidth sa atin with corresponding value kung nasa magkano. Okay, so gawin natin, ito meron tayong cellphone dito. Ayan. So kukonek tayo dito sa kanya. Ayan, so open ko lang yung ating Wi-Fi settings. So ayan, connected na nga pala ako. Ayan, so yung kanyang SSID makikita naman natin sa likod. Ayan siya, yung kanyang SSID. TP-Link _8692 at saka andyan din ang kanyang wireless password pin, no? 556555187. So ito, connected na ako. Ito siya. So gagawin natin, once na connected na tayo, ay magbukas tayo ng ating Google Chrome. Yan. Oops, naka-open pa yung ating Wi-Fi Vibesoft. And then dito sa Google Chrome, i-type natin yung kanyang IP address. Meron din siyang default IP address na 192.168.0.1. Ayan, ito siya. Okay. So dito sa password saka confirm password, so kailangan natin dito mag-create ng login password. Create muna tayo. Lagyan ko lang dito admin 123 for video purposes natin. Admin 1 oops. Tingnan natin baka mali. Ayun, admin 123. Then start lang natin. Ayun, so nakalagin na tayo mga ka-IT. So dito, ito yung quick setup start, no? So ang gagawin natin, mag-exit tayo dyan. Okay, so hindi tayo dito mag-config. Ang gagawin natin, punta tayo dito sa network. Makita nyo, meron dito sa gilid yung network. Medyo magalaw yung ating camera. Pasensya na yung mga ka-IT. Ayan, so medyo magalaw nga, pasmado. Okay, so yan, hindi na magalaw yung ating camera. Okay, so punta tayo dito mga ka-IT sa network. Makita nyo, i-zoom lang natin. Yan. Punta tayo sa network. Ayan, so kung pansin nyo, naka 00 pa yung kanyang IP address, subnet, saka gateway. Ibig sabihin yan, wala pa siyang internet. So kung makikita nyo, yan o, blinking pa. So ibig sabihin, wala pang internet. Gagawin natin, ilagay natin yung ating internet. Ito siya, mula to sa ating main router. So ilagay natin dito sa ating one port. Ito yung kulay blue na yan, yung ating one port.
Oop. Oy, medyo ayan, tagilid. Okay, so i-detect yan ng ating router. So ayan, tumigil na siya sa pag-blink. Ayan. So kung pansin nyo, naging kulay green. And then dito, nagkaroon na tayo ng yan, IP address, subnet, saka gateway. So ibig sabihin, meron na yan siyang internet. Okay, so ito, kahit walang tayong gagawin dito, ay automatic na. So save na lang natin. Kahit doon kanina no, ay pwede na tayong mag-next doon. Pero ang ginawa natin ay dito tayo tumingin kumbaga, kasi dito malalaman natin kung meron na tayong internet o wala. Okay, so yan ang mga ka-IT. So kung pansin nyo, refresh natin. Okay. So dito, meron na tayong mga details dyan. Yan, yung ating 1. Yan, ito yung ating 1. Okay, so naka-dynamic tayo. Now, mag-speed test muna tayo. Alamin natin kung ilang Mbps meron tayo. Yan. So, go tayo dito. Okay, so currently, yan yung nakukuha ng ating TP-Link router, no, mula sa ating main router mismo. Yan, meron tayong 60 plus Mbps na nakukuha. Yan, 70 Mbps. Alright, so ang gagawin natin mga ka-IT, balik tayo sa ating TP-Link. Ito siya. So, paano nga ba tayo mag-limit ng bandwidth, no? So, gawin natin, punta tayo dito sa bandwidth control. Ayan siya. Okay, click natin yung bandwidth control. And then, meron dito ang lalabas sa gilid. Yan. Okay, yan. So, makikita natin, bandwidth control, ito na siya. So, i-check na natin yung enable bandwidth control. And then, dito sa egress bandwidth, and then, ingress bandwidth, dito na tayo maglalagay ng limit, no, kung ilang kbps yung gusto natin. So, ilagay natin dito, kbps. Okay, so halimbawa, gawin natin 5 mbps muna. Ilagay natin dyan sa egress bandwidth. Lagay natin dyan, 5,000. Yan, and then sa ingress is 5,000 din. Okay, kbps. And then, click natin yung save. Okay, so save na. Now, speed test natin ulit kung tama ba na 5 Mbps yung ating nakuha. So, yan, dito tayo sa fast.com. So, yan mga ka-IT. Yan, oh. Okay, so meron tayong 5 Mbps. So, hindi naman talaga yan sasagad ng 5 Mbps. Meron niyang konti. So, yan naman yung ating upload. Okay, so 4.1 ang ating upload. So, gagawin natin, subukan natin 10 Mbps yung ating ilagay dito sa ating egress tsaka ingress. To change natin to. Gawin natin 10,000. And then, dito ganun din. 10,000. Okay, then save natin ulit. Okay, then speed test tayo ulit. Refresh lang natin. Ayan, so tumaas. So 8.5. Okay, then yung kanyang upload ay papatak din siya sa 8 point something, no, or 9 point something. Okay, so try natin. Try natin sa speed test. Okay, go lang natin to.
Okay, so yun naman sa ating speed test. So subukan nating tatanggalin yung desktop site para mas malaki yung ating screen. Ayan. So next mga ka-IT, try naman natin halimbawa 15 Mbps. So ito gawin natin tong 15. So pwede yung taasan dyan hanggang makuha nyo yung 15 Mbps dyan. Okay, and then dito sabihin natin 15 Mbps din. Ayan. Then save natin ulit. O sana ba yung save? Ayun, hindi na makita. Ito siya. Ayan. Okay, save na. Ulitin natin. Ayan. Then try natin ulit. Refresh natin yan. Whoop. Speed test tayo ulit. Yan. Then continue on the web. Go lang natin. Alright, so yan mga ka-IT, umabot tayo ng 13 Mbps. So, pwede nyo namang dagdagan dyan kung nasa ilang Mbps yung gusto ninyong ibigay sa inyong mga clients. So, halimbawa kung gusto nyong isagad itong 15 Mbps, so pwede kayo magdagdag ng value dito sa ating egress tsaka ingress bandwidth. Yan dito sa ating TP-Link. Okay, so yun lang mga ka-IT, napakadali lang maglagay ng desired bandwidth limit natin para sa ating mga client gamit itong TP-Link. Yan. TLW840N yung kanyang model. Ayan, so sa may mga karagdagang katanungan dyan, paki-comment na lang po dito sa ating video. Sa mga nais po na dyan umorder ng Peace Wi-Fi, ay pwede po kayo mag-PM sa ating FB page, ka-IT Peace Wi-Fi, para po sa inyong mga inquiries. So, halimbawa naman, kung mayroon naman kayo dyan mga like Microtech or any device na mayroong PPPoE server, ay pwede naman kayong gumamit. Pero sa mga, yun nga, kadalasan, or sa mga wala pa dyang like device na mayroong PPPoE server like yung ating Microtech halimbawa, so pwede kayong gumamit nitong router or any router dyan na mayroong bandwidth limit sa kanyang 1. Alright, so hanggang dito na mga ka-IT, and see you na lang ulit sa ating video.